welcome to Heart Stories. This podcast is brought to you by Ultra Mega Supermarket. Presyong mababa na, mas pinababa pa. And we're back! Hello, hello! Hi, how are you? Hi! Kumusta? Okay naman. Payapa maayos. Oo. Sabi mo kanina, baka madagdagan mo na ng sponsor. Tinandaan ko talaga agad. Malay mo may pangs na tayo dito, no? Oo. Pwede ba? So anyways, kumusta ka naman? Okay naman ako. Ano ang mga pinagkakaabalahan mo lately? Bukod sa petty nights, na alam naman na lahat. Mental wellness. And gym. Yun na yun. Ayun, Oo. yun. Araw-araw ka sa gym. Araw-araw ako sa gym. Pero kung talagang pinagkakaabalahan, kasi di ba papalit-palit ako ng interest. Minsan bundok. Papalit-palit ba? Parang, Minsan lately may pinagkakaabalahan ako. like, Jumping rope. exercise pa din. Oo, jump rope. Gaano katagal ka nang wala sa radyo? I filed a leave of absence October yata. So, parang wala pang 1 year, no? Wala pa. Pero nararamdaman mo ba yung feeling na wala na ako sa radyo? Or hindi mo siya... Kasi parang yun din yung ginagawa mo di ba? Hindi, nagpalit lang ako ng environment I'm still doing the same thing. Although, I no longer have a team under me. Yun yung nawala. Yun yung nawala, di ba? Wala na yung leadership prowess, I no longer exercise it. Masarap sa pakiramdam, Bakit masarap? less pressure, Less stress? o less stress. Feeling ko naman I'm a born leader. Ano ako kahit sa magtatropa, di ba? Ako yung Nagli-lead? I make decisions Pero iba yung nung nag-lead ako sa energy. Iba yung pressure Kasi mataas yung expectation ko sa sarili ko nun. So ngayon, parang sobrang ibang-iba mula dun sa anday mong mga taong hawak. Ngayon, ikaw yung one-man... Ano tawag dun? One-man team. One-man team, One-man team, di ba? Ano? Iharap mo kaya yung Ay, sorry. Kaya para nakikita yung... Uy, gusto namin magpasalamat sa Work Hub. Yeah. Thank you, Kuya Bride. At syempre sa studyong ito na ginagamit ko palagi. Overtime ngayon to. Andito tayo ngayon. Oo, 24 hours sila, di ba? Oo. Ayan. So anyways, back to the topic natin. Ayan. Ano yung difference nung anday mong hinahawakan tao ngayon na mag-isa ka na lang? Kasi ikaw yung nagtatanggap ng caller, ikaw yung... as in, ikaw lahat. Ako Technical lahat. side, di ba? Hindi naman siya sobrang hirap. Unang-una sa lahat kasi nakakaintindi naman ako ng technical. Naiintindihan ko naman siya pag inaral mo siya. Plus, hindi naman ako mabilis maratel. Actually, na nag-umpisa yung petty night, parang ngayon, tatlong laptop yung nasa harap ko. Tapos, 2 desktop na taga-4 yung screens. 2 cellphone, isang iPad Pro, isang console. Ang dami kong hawak sa harapan ko. Tapos yung soundboard, microphone, lights, everything. Noong umpisa, nagpatulong naman ako, si Amit tsaka si Potrax. Andito din ngayon. Andito si Amit. Si Amit. Sila naman yung tumulong sa akin. Ipinaintindi nila sa akin, lalo si Amit ipinaintindi niya sa akin yung kung paano. So, noong naintindihan ko, madali lang naman So what I did was, I created a system. May template ako for everything. Kaya sa mga nanonood nung petty night ko, natapos ako mag-live ng alas 4. Before 5 a.m., uploaded lahat. So umaga ka na natutulog? Oo, before 1 hour, less than an Grabe. hour, uploaded lahat. With title, with thumbnail, edited, everything. So Uploaded. editor, ikaw din. Sokmed, ikaw din. Ako din. Talagang ikaw lahat. Yes, ako lahat. Diba? Minsan ba naiinip ka kasi parang sa bahay ka na lang parang ganun. Naiinip ako before the show. After ng show. Kasi after ng show, pagod talaga utak So, medyo talagang pagkatapos ng show, after ng upload, last ounce of of strength ko, matutulog na lang talaga ako Inip ko ay paggising ko kinabukasan. Kasi aantayin ko maggabi So, yun yung inip ko. Yung part na yan. That's why kailangan na mag-gym, umalis-alis, para kahit paano, di ba? Kaya yung gym ko, kahit 1 hour away, binabiyahe ko siya. Kasi may gym malapit sa bahay ko Pero umaalis ako ng malayo, 1 hour away. 2 things. Number 1, nandun yung mga kaibigan ko. Number 2, I need the drive. Yung thinking hours ko, thinking time ko yung drive. And speaking of petty nights, congratulations sa petty nights. Thank Ilang you. months na, right after talaga nung nawala ka sa radyo, di ba, petty night agad? Sinabay ko. Oo nga pala, kasi nag-leave ka, di ba? There were nights na after ko mag extra sa estasyon,
diretso ko live eh. Oo. Nakaka 1 or 2 callers pa rin ako eh. Pinlano mo yung petty nights, hindi? Pinlano ko siya, yes and no. Pinlano ko siya nung time na alam ko na inevitably aalis ako sa radyo. I need something to do after nung radio. Kasi alam ko na makakapag-apply ako sa ibang istasyon eh. Pero kailangan ko yung hassle, yung Outlet din? kailangan ko ng pressure. Pressure-driven kasi ako eh. Pressure-driven ako. So, kailangan ko nun. So, ano nafe-feel mo ngayon na sobrang successful ng petty nights? Hindi ko alam kung successful siya. Ha? Hindi mo alam? Hindi ko Totoo alam. ba? Well, Alam namin lahat. Monetarily successful siya. Oo, kasi hindi lang monetarily, kasi yung success, ang dami nanonood sa'yo sa TikTok, may mga wider audience and may mga bagong audience na hindi mo nakikita before na nakikita mo ngayon. Totoo naman. Totoo. Tapos yung sa income din, ganun din. Parang times 5 or ganyan, di ba? Basta yung kita ko dati sa radyo, kinikita ko na 5 araw. Oo, di ba? Mga less than 6-7 days. Oo, di ba? Nabuo ko na yon. Kaya nga. So, Everything else bonus na lang. Well, nabanggit mo na rin lang yan. Matagal ko nang alam na may kita dyan eh. Paano? Kaya yung pangarap ko sa Energy FM noon, tumawid tayo sa SOCMED. Kaya gusto ko magpagawa ng media room, di ba? Hindi ako nasuportahan eh. Dapat itong income na to, hindi akin to eh. Itong petty night, I did not dream this for myself. In-execute ko lang for myself. I dreamt of this not for myself, for the station. Alam niyo lahat yan. Pinangarap ko to para sa station. na maging bigger, wider audience and everything. Yes. Ano nafe-feel mo na ikaw yung nagtatamasa nung dream mo para sa stasyon Well, dapat, pero ngayon? Bittersweet. Dahil may pera ako, pero hindi ako mukhang pera talaga. Alam ko yung sarili ko eh. Hindi talaga ako mukhang pera. So bittersweet siya kasi I wanted to dedicate the potential income to the owner eh. Kasi nung time, alam naman natin kung paano ko inabot yung, well, andito na rin lang naman tayo. Alam natin kung ano yung status kung paano ko inabot sa Energy FM eh. It was a sinking ship or maybe it was a ship na halfway sunk na siya nung time na yun. Diba? So gusto ko na maramdaman na may-ari yung financial recovery nun. So talagang ini-innovate ko siya nang hindi humihingi sa kanyang extra budget. So nung namulis ako sa Energy FM, medyo mabagal kasi ako lang eh. Pero nakumpisahan ko na. So medyo nagiging naman ng traction. Pero feeling ko ngayon yung Petty Night, infancy pa lang. Hindi pa ito yun. Balang araw magkakaroon to ng game show, ng mall tour. Wow! Mataas ang pangarap po dito. Noontime show? Yes, I know exactly where this one will go. Nasa utak ko siya, may blueprint. So may vision ka? Yes, of course. May vision ako. So, pwede bang tanungin? Kasi, for sure, alam naman ng ibang mga fans mo, pero pwede bang tanungin kung saan ang galing at bakit naging Petty Nights yung title? Ganito yan, no? It was a combination of many things na yung Petty Night. But, nung time na, kasi ganito yan, ano? Ang hirap kasing pag-usapan to nang hindi ko pinag-uusapan kung paano ko nawala sa Yes, so doon tayo papunta. Doon Oo. talaga yun eh. One day, the mandate was taken from me. Hindi ko ito makakalimutan eh. Kinuha yung mandate sa akin. A series of events, kinuha yung mandate sa akin. Na feeling ko karapatan naman ng kahit sino may-ari na gawin to. But the manner it was done to me, in comparison and in contrast with the effort I gave to the station, para akong pinatay. Sana pinatay na lang talaga ako eh. Siguro nabit-bit ko siya na maayos kasi hindi mo nakita sa akin eh. Pero para akong pinatay talaga. Sobrang sakit talaga. Dahil minahal ko yung istasyon eh. Di ba? So, malala eh. So nung nangyayari to, I need to find at the very least, I want to describe it in a way na kaya kong tawanan. So gusto kong sabihin na, ang pangit ng decision, ang corny, ganyan. Kahit yung mga bagong implementations. Parang diba nangyari na lahat ng yon. Anyway, we'll go to specific. Yes. Noong time na may mga ini-implement sila kung ano-ano, ang sabi ko talaga, ang petty naman ng mga desisyon. Napaka-petty. Pati yung ways. Oo, ang petty. Parang, this is our corporate move. Parang gano'n, di ba? Kasi wala na sa corporate. Napaka-petty. So your favorite word back then is Petty. petty. Ang petty talaga. Kaya yun tumatak. Eh, nanggaling ako sa Manila Broadcasting Company. Nanggaling ako sa MBC na kung saan things were done so corporately and so professionally. MBC Love Radio, yung Love pinanggalingan Radio. namin Na-appreciate ko na lang siya nung nangyari sa akin sa Energy to na nasaktan ako sa MBC pero ang professional pala nung ginawa. Professional yung pain. Oo. Ang hirap magreklamo kasi parang ako pala yung petty nun.
But this time, So, uminado ka doon? oo naman, Diyos ko. Sinabi ko naman. So, kung ikukumpara, ano mas masakit? Nung nawala ka dun sa Love Radio o nung nawala ka Ito. sa Energy? Kasi Bakit mas masakit I siya? can look back and, kung diba, titignan ko yung sa Love Radio, no? Kung babalikan ko yun, ako yung pete ron eh. Because? Marakulyo ako nun, tantrum lang ako nun eh. Na may dahilan pala kung bakit nililipat ako ng, yung kasi dahilan nun. Nang tanghali. Oo. Diba? Panggabi ako, so sa utak ko, may kayabangan din ako eh, no? Punong-puno ako ng hangin sa utak. Feeling ko, napayaman, alam mo, it will take a mature individual para sabihin na, yumabang ako nun eh. Totoo yun. Feeling ko napayaman ko yung gabi nun, tapos ibibigay mo sa iba. Yun na talaga yun. So, hindi mo naisip na kaya ka nilalagay sa tanghali kasi ikaw lang yung pwedeng tumapat sa Dear MOR. Yung time na yun. Kasi malakas sila, di ba? Sinabi naman sa akin ni Sir Willie, hi Sir Willie, sinabi niya yun na, Oh. I need you to save the noontime slot. So, bakit ayaw mo nung time na yun? Unang-una, alam ko na sabaw ako pag daytime. Nocturnal talaga ako. So alam ko na, sasabitan ko yun. Sure ako doon. Wala akong tiwala sa sarili ko na. Tapos pangalawa, parang hindi ko matanggap na hindi dumaan sa akin yung desisyon. Kasi nung nag-decision making nun, in front of many people, andun ako nun, di ba? Na sinabi na yung bagong schedule. So, feeling mo ba kung kinausap ka muna bago sinabi sa lahat, mas maintindihan Oo mo ba? naman. Plus, before pa nun, tinanggal yung show namin ni Kuya Chico nang hindi rin sinabi sa amin. Nalaman namin sa ibang tao, wala na pala yung gabi nagising na, nang hindi namin alam. So, sa iba namin nalaman. So, kumbaga magkakapatong na yung sama ng loob. Tapos, prior to that day na nag-resign ako, nag-resign si Kuya Chico 7 days, prior to that Yun yung day. unang resignation mo, di ba? Oo. Pero hinabol ka pa nun, di ba? Hindi ako hinabol but they negotiated with me. Ah. Ayoko sabing hinabol kasi parang nakakalaki ng ulo eh. Okay. Wow, may ganun ka na. Oo. Hindi ako hinabol but I think Negotiated. No? Pinapunta ako sa office ng presidente, kinausap ako. And then I remember Sir Nick Daos told me na, alam mo, maganda yung ginagawa mo kasi hindi siya fluke eh. A show that can last a very long time. Hindi ko makakalimutan. At totoo. Sinabi niya yun. Oo. Oo. So, immature ako nun eh. I know that mature ako magpayo. Pero yung mga decisions ko sa sarili ko nun. Aminado ka minsan. Oo naman. Ano ka? Alam mo, dumaan ako sa point na ano eh. You know, fame and money are almost the same eh. Money does or fame does something to your head na hindi mo alam. Pag dinadaanan mo siya, ang hirap niyang, it's an evil in itself eh. Noong time na yan. No? Sa feeling ko noon, kaya ko. So, nung naulit yung resignation mo, ayun na, yung lalagay ka nga sa tanghali, tapos nag-decide ka na, hindi, ayoko na. Ano na feel mo, tapos di ka naman parang hinabol? Something like that. Hindi. Medyo nagsisi ka ba na, shock, sana hindi ko na lang. Hindi naman ako nagsisi. Ah. Na feeling ko darating yung panahon na, kasi sinabi ko naman sa kumpanya noon eh, I wanna climb the corporate ladder. Tapos pag tinignan mo yung structure ng organization, malabo ako makaakyat. Kasi bibira yung mga announcers nakakaakyat sa Oo. doon sa brotherhood ng mga boss talaga eh. Feeling ko kahit ito na talaga yun. No? So, ang consideration ko lang, tinignan ko lang yung savings ko nun. Gaano katagal ako na hindi mag-work, na hindi magugutom. So, nagkwenta ako nun, 2 years. May savings ako nun eh. Wala sa kumita nun. So, may 2 taon ako sa ipon ko na hindi ako nagbabago ng lifestyle, pero pwedeng wala akong work. Kaya malakas yung loob mo. So, nag-travel ako nun. Dubai, Abu Dhabi, Hong Kong, Singapore. Kami ni Dikoy. So, sagot naman yun ng isa pang racket ko nun. Pero gagastos ka pa rin eh, on the side eh. Siyempre. Kaka-travel ko nun. Hala, yung ipon ko na pang 2 years, 6 months na lang pala. Tsaka yun na yung after nun, ayan na yung bumalik ka na ulit sa radyo. At after mong nawalan ng work sa Love Radio, ang dami naman nag-offer sa'yo, di ba? Ayun, doon na pumasok si... Right after ko nawala sa Love Radio, may mga offers na. So, nung nag-travel ako, parang feeling ko parang wala na akong ganong ipon na. Doon ko binalikan yung mga offers. At ang dami nag-offer nun. May Energy, may ABS, Win, and meron pa isang TV5. Even Wish. Talaga? Marami. So, pinag-agawan ka nun. Ganito yan. Ang bukod tanging hindi nag-offer sa akin ay TV5. TV5, oo nga pala. Sila yung- Nakwento mo yan. sila yung- At yun yung ina-expect mo. Sila yung inaantay ko talaga. Kasi doon mo gusto. Doon ko talaga gusto noon. Kasi Dahil? may TV eh. Pero feeling ko pag radyo, may TV ka na rin. Parang ganun. Oo. Pero ba't sa Energy ang napili mo? The owner. Yung may-ari. Oh. Oo, yung humility. Kasi noong time na yun, I was not looking for a job. I was looking for a boss. Naghanap ako ng boss na hindi ako sasaktan, parang gano'n.
Yun yung mindset. Hindi ka sasaktan. Try ko. Okay, so na nag-start ka na sa energy, ilang years ka sa energy? Almost 8 yan. Nauna ka sa akin, tapos after 2 years, saka ako pumasok, di ba? After, si Chico muna kinuha mo, tapos ako, di ba? So how was it, yung journey mo sa energy? Bago pa mangyari ang lahat ng tuwa. Topsy-turvy? Yun ba yun? Yun ba yung tamang term doon? Lalim naman. Pwede pakatagalog na lang. Ano ba kung lang topsy-turvy? Google ko pa. Ano ba Check yan? natin, kay Gemini. Parang ano, kasi yun ang lagi kong pan-describe eh. Talaga? Oh, topsy-turvy. O sige guys, Sabi natin. sabay-sabay po tayong Hi, Gemini. Hello, how can I help you today? What is the exact definition of topsy-turvy? Topsy-turvy describes something that is in complete confusion, disordered, or turned upside down, either literally or figuratively. It can apply to a situation, a physical object, or even the state of someone's mind. Yeah. So, Oh my topsy-turvy. gosh, ang lalim. Kasi, hindi ko to sasabihin dahil meron akong gustong, may galit ako sa stasyon. Wala akong galit sa stasyon. May malalaman ninyo. Ang tanong mo kasi kung kamusta naman eh. Topsy-turvy siya in a sense that hindi sinabi sa akin ang istasyon kung ano yung financial status niya nung kinuha nila. Had it been alam ko, it could have been a consideration. Okay, so kung alam mo sana yung sitwasyon, mas magigets mo, maintindihan mo sana na alam mo kung paano ka gagalaw, ganon. I'm not saying that I'm going to make a different decision, pero I feel like nung time na yun, I was led on and deceived. Dahil hindi nasabi sa akin. Pero nung nalaman ko yung financial status ng istasyon, naintindihan ko naman pati sinabi sa akin. Kasi a year later ko na nalaman eh. A year later. So medyo parang feeling ko nadaya ako doon. Pero syempre yung time na yun, mahal mo na yung istasyon eh. Parang ano yan eh, parang bumili ka ng aso, tuta. Sinabi ko sa'yo, paglaki niyan, husky yan ha. Tapos paglaki hindi naman husky. Pero pag 1 year mo na inalagaan, kahit ano pa yun. Love mo na yung dog eh. Parang Oo, gano'n. attached ka na eh. Attached ka na. Oh. So, sila yung nagbigay sa'yo ng opportunity naman na maging leader, maging station Oo manager. eh. So hindi ko naman maranasan to kundi dahil sa Energy Oo. FM. Kumusta ka as a boss? Kamusta? Anong klase kang boss? Dapat hindi ako ang tinatanong, dapat kayo. Sige, ako na lang sasagot. Eto, tanong mo si Amit kasi naging, sige. hanggang ngayon Magsabi ka ng magtotoo. totoo, Amit ha. Okay na maglabas ng ano dito. Tapos naman eh. Hindi. Sige, ako na lang mag-ano as a boss. Ah. Ready? Sige, okay lang. Hindi. Hindi ko masasabi kung mahigpit ka o hindi. Kasi yung facade mo parang mahigpit, pero sa totoong buhay hindi. Hindi ako Kasi mahigpit. parang feeling ko nga, konting lambing lang sa'yo, papayag ka naman eh. Actually, as a person din naman, may ganun kang effect eh, na kailangan mo lang talagang anuhin siya. Hindi ko alam kung anong tamang term. Yung hindi mo siya pwedeng labanan kasi pag lalo mo siyang nilabanan, lalo din siyang gaganon. So, kailangan medyo alam mo kung paano siya aanuhin. At saka, madaling magpaalam sa kanya ng leave. Yun yung pinakagusto ko. Madaling mag-leave. Walang pag may racket, go. Pag kailangan ng ganito, go. Yung hindi kailangan ng ano. Well, it's by design na pinapayagan ko kayo. Bakit nga maluwag ka pag ganon? Kasi Anong reason mo naniniwala doon? ko na ang mga frontliners like tayo, Oo. naniniwala ko na ang first duty ko bilang leader ninyo ay maging masaya kayo. That's the only way na magiging masaya kayo sa ere. Napakasimple lang nung mantra na yon. Kaya nga, di ba, may mga pagkakataon, pag kailangan nyo ng pang Starbucks, nagbibigay ako. At may pakain lagi. Di ba? Kasi, sasabihin nyo sa akin, di ba, Pajak, gusto ko mag-Starbucks, pengi ako pang kape. Para pagbalik ko mamaya sa ere, masaya ako. May budget naman talaga eh. Spoiler kasi siya. Kasi nga, naniniwala ako na hindi kayo pwedeng underdog mentality. At yung pagiging spoiler mo sa mga DJs, feeling mo ba natutuwa sila sa'yo? Feeling ko, O naiinis sila? Ba't mo na-spoil yung mga jocks? Yung mga jacks natutuwa. Yung mga Oo, ibang kami. tao, hindi. Pero, feeling ko, at a point, naging handicap ko siya. Kasi sobrang luwag ko. Minsan, pag di na pinayagan, Magtatampo. na. Kasi feeling nyo karapatan nyo na siya. May ganon eh. Oo. Oo. Pero pagdating naman sa work, talagang ano ka, doon ka naman talagang mahigpit. Pag on air, 'di ba, tatawag ka pa, magte-text ka pa after. Doon ka mahigpit. Mahigpit ako pag trabaho. Pag trabaho. Normal naman yun. Sino bang hindi mahigpit sa work? Sa bagay, totoo Alam ka naman. naman hindi, di ba?
Oo naman. Oo. Pero, okay, sige, move on na tayo. Okay. Tapos naman na yun, di Oo ba? naman eh, tapos naman na yun. Oo, tapos na yun. So, anyways, ayun na nga. So, nung station manager ka, and then dumating yung time na eto na yung araw na sinabi sa'yo na iba na ang magiging vision ng office, ng company. Ano na feel mo nun? Kasi may bago sabihin sa'yo yun finally, may mga meeting pa kayo, di ba? So, ibig sabihin, expected mo na rin na magkakaroon ng changes. Actually, I did not see it coming eh. I have hints and I have bits and pieces of hints, pero hindi ko alam na it will be done in such a way that it happened. Later on ko na lang na-realize to. Basta alam ko lang na one day, I was told that I will no longer directly report to the owner. Paano sinabi yun sa'yo? Sa meeting, bigla lang. I would have appreciated it kung na-brief ako. Meeting ng lahat or meeting na one-on-one? Lahat, sa lahat. In-announce sa lahat. Anong naging reaction mo nun? Mangiyak-ngiyak ako nun. Hindi, di ka nagtanong why? Nagtanong ako. or- Tinanong ko yung may-ari. Sabi ko, alam naman nila to. Oh. Sabi ko, aren't you satisfied with my leadership? Mm. Sabi niya, no, I'm satisfied with your leadership. Kaya lang, hindi ko na kayang, hindi ko na kayang mag-report kasi sobrang busy ako. That was the reason that was given to me. So, nung sinabi sa akin yun, kumalma ako kasi okay. So, akala ko, Ganun lang, ganun lang. simple. Yun. Oo. So, I was assigned to another officer on top of my position na hindi ko naman natin nire-reportan. So, okay lang ako doon. Until one day, kinausap ako na there will be decisions to be made. Taga-implement na lang ako. Yun ang bottom line nun eh. So, ano bang point ng manager ako? Parang ang unang sinabi yata is music lang naman yung papalitan. And ayon sa mga naririnig ko, ang sabi Hey, naman... sabihin mo na lang kasi this is the time na to set the record straight. Ito na yun eh. O, sige na nga. Oo. O, ito na nga. Kasi kung pumayag ka lang daw sana sa music, hindi magtutuloy-tuloy yung changes. Eh, music lang naman yung hiniling sa'yo, hindi ka pa umuo. No. That's a lie. That's a blatant lie. Oh, Sinungaling ano totoo? yan. Kasi, nung sinabi sa akin, nagtanong ako, Oh, today, music yan. One day, sunod-sunod. programming na yan. And then, sabi sa akin, so hindi ako binigyan ng no. So, ibig sabihin, that's the direction. Bakit ayaw mong palitan yung music? Matanong ko lang. Wala akong problema sa music. Everyone can suggest a song. Ba't hindi ka agad Alin? na papalitan yung music? Because it's not right that it's my job and yet somebody else would do it for me. Kumbaga, Hindi siya ikaw kasi tama yung eh. station manager eh. Bakit yun yung trabaho mo? Bakit, di ba? Kasi kung i-alienate mo yung work ko, hindi ko na lang. Kaya ako nag-resign. Kasi para, kaya ko ba, ang taas ng pride ko, kaya ko ba yung taga-implement na lang ako, tapos, and then, later on na lang to, no? Matagal nilang gustong kunin yung position sa akin. Eh. Paano mo nasabi? Kasi the last time that I had the meeting with one of the officers, sinabi sa akin na, okay na yan dyan, baka mamaya it's a redirection sa buhay mo. Kasi pangatlong beses naman na ito, di ba? Nagulat ako. Ang pangatlong beses po, di ba, 3 times na balak kunin yung managerial sa'yo. Hindi ko alam. Ay, nagulat siya. Sinabi yung word na yun? 3 times. Hindi ko makakalimutan to. Sinabi yung kunin yung managerial or pinlano, something like that? Hindi ko alam kung yun yung term, pero yun yung Parang plano. Yun yung bottom line na Oo. 3 beses na nilang gustong yung leadership kunin sa akin. So nagulat ako. 3 beses na. Tapos nasabi hindi ka ba aware? And then binalik ako yung series of events na nangyari. I can remember of one. Prior to my resignation, I can remember of one. Na tinawag nila ako sa meeting at 10 in the morning. Pagdating ko doon, may bagong programming. Na-present. Oo, tapos parang clueless ako. Ano na-feel mo nun? Iyak ako ng iyak nun. I went to my office, iyak ako ng iyak. Nobody saw it. Iyak ako ng iyak. Siguro for half an hour, iyak ako ng iyak. Walang nakakalam to. Iyak lang ako ng iyak. Dahil, Kasi nabastosan ako eh. feeling mo, ano pang silbi ko Ang dito? bastos talaga nun. Napakabastos sa yung pakiram. Hindi ko alam kung intention nilang gawin yun, pero ang bastos. Kasi ang kinausap nila para gawin yun ay yung mga tauhan ko eh. At yung mga tauhan mo, hindi rin sinabi sa'yo. Hindi sinabi sa akin. Alam ko yan. So, parang, sobrang bastos nun. Ang lungkot mo nun eh. Parang alam mo yung parang hindi ko mapaliwanag kung parang hindi ko alam ba
Hindi ko, ang tanong ko nun, what did I do to deserve such a humiliation? Hindi ko alam. But I stood my ground. None of what you presented today ay mangyayari. Hanggat ako yung manager. Hinarang mo. Yeah, hindi talaga. Kasi manager ako eh. None of what you... Sabi ko nun na papakinggan ko to, lahat ng present nyo ngayon, kahit na offensive sa akin. But none of this will happen diba? Unless I approve it. Now, if you no longer have confidence with my leadership, get the job from me. Ginanon ko sila nun. So, na-feel mo ba na ayaw na nila sa'yo kaya nila ginagawa yan? Yes, Ayaw nila ng leadership oo naman. mo? Marami naman. Ano sa palagay- Ayaw nyo sa akin eh. Sila pa ba kaya? Di ba? Marami naman may ayaw sa Uy. leadership ko. Kasi, alam ko naman kung paano ako kumilos. Ay, hindi man ako clueless. Ano sa palagay mo yung kinaiinis nila o ayaw nila sa'yo sa leadership mo? Well, uncompromising ako. Pag may sinadjust sila sa'yo, sabihin na ayaw natin, mo agad. kupal ako, okay na ba? Hindi naman. Pero, Wala namang sinabi I am doon. very uncompromising. Uncompromising ako. Hindi ka tumatanggap ng suggestion? I am relentless. I am uncompromising. And why? Because I've said this to everyone dati na, if the station will succeed, it's on everyone. If it fails, it's on me. Kaya gusto mong panindigan na Kaya ako ayaw ko lang. mag-fail kasi ako yun eh. Ah. Di ba? Generous naman ako sa part na yan. Okay. So, Pag sumabit, ako sisihin nyo. Pag nag-succeed tayong lahat. so meron kasabihan na sa lahat daw ng lugar may politika. Naniniwala ka ba na politika ka? Oo naman. Oh my gosh. So feeling mo ba na pagkaisahan ka? Yes, napagkaisahan ako. Alam nila yan. Kasi yun na lang ginawa nila na naggawa sila ng programming, tapos in-invite nila ako, tapos, Tapos na yung programming. di ba, mayroon silang presentation. Oo. Hindi pa pagkakaisa yun. Tapos sangkot lahat ng corporate officers. Tapos ako lang yung... alam mo, lahat ng yun, acceptable yun eh. Kasi pag sinabi naman na may-ari na, ano tayo, gawin natin to. I think okay lang yun. Nanggagaling lang ako dun sa part na totoo kasing minahal ko yung istasyon. Eh. At hindi siya lip service ha. Hindi siya sinasabi ko lang dahil masarap pakinggan. Hindi ko naman chinami-chami yung may-ari, si Mambega. Hindi naman eh. Totoo siyang mahal ko yung istasyon. Totoong nahihiya ko sa mga anak niya kapag nag-aabono siya. Totoo yun. Hindi yung para lang marinig niya sinabi ko, no. Totoo yun. Love ko talaga. Hanggang ngayon, love ko naman eh. Hindi ako galit. Masama love ko, mag-iba yan. So, hindi ka naman bitter ngayon? Or dumaan ka din sa ganong stage? Eh, feeling ko naman, dadaan ka talaga doon. Sabagay, pag nasaktan ka, may ganong stage talaga eh, di ba? Hindi pwede hindi ka dumaan doon. Oo. Lahat naman ng breakups dumadaan yata sa ganun eh. Kasi para ka nakapag-break sa isang karelasyon mo, dahil isang dekada ka ba? 10 Oh, years? 8 8 years, o di ba? So, ang tagal din. So, ayun na nga, nung sinabi ka, nung kinausap ka nung araw na yon, kinabukasan nag-file ka ng resignation as a station manager lang muna. As a Diba? station manager. So, DJ ka pa rin. Because it no longer made sense to me na makikipagtunggali ako sa someone, an officer higher than me. Oo. Di ba? Kasi mag-aaway lang kami. Imagine mo, bravado versus bravado na yung magiging ano na. Oo. So, Di ba? Pataasan na kami ng ihi nun. so, nung nag-resign ka, di wala ng station manager. Di ba? DJ ka na lang. In-offer ba ka ba? Yes, in-offer back ako. Dinidinay nila to. In-offer back ako. Huwag niyo kayo Paano ka in-offer back? 3 weeks after ako mag-resign, Paano sinabi? tinawag ako ni Ma'am Becca. Dala niya yung resignation ko. Hindi niya sinabi exact term na Bumalik ka na. Bumalik ka na. Sinabi niya, bawiin mo na to. Dala niya yung resignation letter ko. Ano ba, hulugan nun? Okay, dalawa lang ba kayo or may kasama Tatlo kayo? kami. Tatlo kayo. So, nung sinabi sa yung bawiin, ano sinabi mo? Are you offering it back to me, ma'am? Mm. Sabi niya, usap muna kayo, yung isang officer. Oh, and then, Iniwan niya kami doon. tapos nag-usap kayo. Nag-usap kami. Siyempre, may animosity kami kasi bad trip talaga ako sa kanya. Alam naman niya yun eh. Sinabi ko, pinababalik ako ng Becca bilang manager. Oh. Sabi ko, ano manage ko? Show ko kasi ikaw pa rin masusunod. Totoo naman sinabi ko to. Oh. Tapos sinabi niya, sino masabi sa babalik ka? Ako magde-decide. Oh. Baka hindi alam ng Becca to. Sinabi niya to. Hindi mo sinumbong yung ganon? Hindi ako sumbongero. Ba't kasi hindi ka Kasi ako sumbongero? Becca, marami po nangyayari hindi mo alam. Hindi ko gali yun eh. So, hindi mo sinabi yun? Nakaka-mature ba yun para magsumbong ako? Di parang ang init ng sitwasyon nung kasi lalaki sa lalaki tapos hindi siya yung Nagkakatigan muna kayo mga 10 minutes. Wala kaming tibo. Kasi natin naman yung magkaibigan eh. Oh. So, friends naman kami. Alam ko mga kalokohan niya eh.
Alam ko lahat ng kalokohan niya. Alam ko, kapag kaibigan, alam ko mga kalokohan niya. So may-ari na mismo yung nagsabi sa'yo na hindi ko Bawiin- tatanggapin. bawiin mo. Pero, Hindi sinabi nito, na bawiin babawiin mo mo, parang yun na rin yun. It's one eh. and the same. Oo. Pero sinabihan ka pag alis niya na hindi pa rin ikaw masusunod, di ba? Sinabi niya. So parang saan galulugar nun? So sinabi ko, I think doon na natapos yun eh. Sinabi ko na hindi ko alam kung eksaktong term to. Sabi ko, okay, so magaling ka pa pala kay ma'am eh. Sinabi mo yun? Maybe in a more professional manner, but yun ang point. Sinabi ko yan. Tapos sabi niya, okay. Ganon. Wala siya sabi, okay lang siya. Hindi mo niya ako pinatulan eh. In fairness naman, figure nakita niyang ako, furious, hindi man siya pumatol sa akin. Na-maintain naman niya yung facade of professionality. No? Professionalism. So, and then, he went out of the room. Umalis siya. Tumayo siya. Bago siya, pagtayo niya, humabol pa akong sinabi. Ano? Sabi ko lang, next time that you make a decision, consider the human emotion factor. Kasi masakit yung mga ginawa niyo. And then he left. I left. Oh, so yun na yun. And tapos naalala ko nagkaroon tayo ng meeting nun kasi syempre nangyayari kami mga jocks. Bakit Actually, ganun? Actually, nauna yung meeting na yan bago yan nag-usap kami. Nabaliktad natin. Talaga? Nauna yung meeting namin. Kaya galit na ako. Kasi ito yan. Kasi nung meeting natin, sige, ikaw Ito magkwento. yan. Hindi ako nagpapahabol sa kumpanya. When I resigned, I really wanted to go. But I led the team for almost 8 years. Everyone looked up to me as a leader. When I resigned as a station manager at DJ na ako, miniting niya yung buong team. So, hindi na ako Including manager. And his first agenda is to humiliate me in front of everyone. I mean, gawain ba ng matinong tao yan? Na ang una mong agenda ay ipahiya ako. 8 years ko nilid to, tapos gagawin mo sa akin yan. And you think I will just keep quiet sa isang sulok? Of course, I did not. Sumagot ako nun. Nagwakot siya. So, to be clear, para alam na iba kung ano yung ibig sabihin ng humiliation na sinasabi mo. Kasi, Binasa niya yung yes, resignation letter ko sa harap ng lahat. namin. And I asked a lawyer nun. Bawal pala yun. Because a resignation letter is a privileged communication between me and my employer. Ako naman, to be honest, back then, naisip ko lang na gusto niya lang kaming i-inform na hindi na ikaw yung station manager, siya na yung head. Kaya niya binasa yung resignation. Ako wala kasi akong alam sa legal, So, yun ang naisip ko na, ini-inform niya kami na, hindi na siya yung boss, ito na yung status ngayon. Hindi ba yun yung naramdaman mo nung time na yun? Kaya niya lang binabasa yung resignation? It was so unnecessary. Alam naman lahat nag-resign ako. Ba't mo gagawin yun? So, parang napahiya ka. Oo naman. Hindi mo mapahiya nun. And then, sobrang init nung sitwasyon na yun, ng meeting na yun, kasi may mga tanong ka na. Ano nga ba yung tanong mo na parang In fairness naman, sa kanya, binigyan niya ako ng privilege no? Kasi to speak. sinuspend niya lahat ng show niyo except me. Kasi nung nangyari yon lahat music. Oo. Mula umaga hanggang gabi music except your show na 9 to 12. And then nagtanong ka, bakit lahat sila music lang tapos ako magsasalita? What made me special? Oo, tinabi mo, what So, made me special? Saan nagagaling yung wisdom? Bakit ako pwede magsalita kung music lang sila hindi? Oo. Bakit mas special ba ako sa kanila? Paano kung mas special ka? Di ba? Pero hindi. Again, until that time, iniintindi ko lahat kayo. Ayoko maramdaman ninyo na Yun pa rin iniisip mo, yung alam niyo mararamdaman naman, alam niyo namin. naman love ko kayo eh. Ipagpapatayan ko naman talaga kayo. So, ano sagot nga noon time na yun? Naalala mo pa ba? Hindi naman yung sagot Hindi ko ng na maalala. maayos yun eh. Basta ang naalala ko, ang ending noon, umalis na siya. Umalis na siya. Tapos Okay, umera ko nung gabi, tapos umera kayo lahat sa akin. Yun yung araw na yun. Sabi Tapos- mo kasi, okay, dahil hindi kayo pwede magsalita, sa Loophole gabi yun. na lang kayo magsalita. Loophole yun, hindi nyo nakita yan. Pinagsalita mo kami. Show ko yun eh. Hindi pwede kayo doon. Tapos nagtuloy-tuloy ka pa rin, di ba? After nung Friday night na yon, Monday to hindi, pinagbawalan ka Pinagbawal ng na. pumere. Yun yung reason kung bakit nag-on air ka na sa bahay mo. Yeah, yun yun. Doon nag-start. Yun yun. Naalala ko na. Mababaliw ako eh. Kasi pag Kailangan naalala ko, pagkaupo mo nun, Monday yata yun eh. Dahil, di ba? Actually, sinabi mo pa yun sa akin, kapag pinagbawalan ako next week na magsalita dahil sa nangyari ngayong Friday, petty na to. Gumanon ka. Very petty. Yung word na yun, very yata petty yun. na to. Doon nag-start. Tapos, ayun nga, sabi ko, hindi naman siguro magagawin yun. Ganyan-ganyan. Tapos, nung Monday, bago ko nag-adlib ka na, di ba? First adlib mo, may tanggap kang letter. Oo, Di ba? nakakatawa Alala yun mo? eh. Tuesday yata yun eh. Tuesday. Basta ganun. Oo. Anong letter na basa mo nakalagay? Basta, di ba, nakakatawa kasi yung guard, nakalimutan niya abot sa akin. So 9 p.m. ako air, 6 p.m. pa lang hawak na niya yung memo. Oo. So nakaupo na ako sa booth. Naka-live na rin yun eh. Oo. Ni-live na nila yun eh. Ng tech. Oo. Tapos bago ako magsalita, jingle eh. Inabot sa akin.
May memo ka. Wala ako. So, ano na feel mo? Alam ko, bad trip ka nun kasi nag-live ka pa nun habang pauwi eh. Kasi na-memo ka na bawal ka nang mag-air. Pero looking back, it was expected gagawin yun eh. Oo naman. So, gets mo naman. Inis ka lang talaga siguro nung time na yun. Oo naman. Kasi patong-patong na eh. Oo. And then, nung nangyari yun, Hindi ko lang talaga mag-gets talaga kasi ako lagi ako nanggagaling sa yung istasyon talaga minahal ko eh. Para maramdaman ko yung mga naramdaman ko noon. Kasi nung time na yun, I remember one of those nights, I had this conversation with my mom. Nanay ko hindi naman nagreklamo eh. Ito lagi nagpapayak sa akin pag sabi na nanay ko, pandemic na, araw-araw ka pumasok. Hindi kita makita. Nanay ko hindi nagkasalita yun eh. Tapos ginanyang ka lang. That struck a nerve eh. Imagine mo, naalala pala ng nanay ko yun. Naramdaman pala niya, inuuna ko yung istasyon. Kesa sa kanya. actually, lahat kami naramdaman yun sa'yo. Inuuna ko ng istasyon. Number one mo talaga. Kung papalistahin ka ng 1, 2, 3, number one talaga Istasyon si talaga. Energy. Ma'am Becca, feeling ko na hindi niya alam kung gaano ko minahal yung istasyon. Ang dami mong nasacrifice. Yes, of course. Na tao, Yes. bagay, kung ano man, lahat It's not nasacrifice mo. even an argument. Pag pinapili mo ako between this and that, or station. Kaya nga. In a blink of an eye, pipili ko yung istasyon. So, nung nangyari yun na hindi ka na umi-ere, doon na nagsimula yung, Petty night. oo, at sadness mo. Ha? Sadness mo. Yes, so. O, di ba? Bittersweet yun. Kasi nagkaka-attraction yung petty night, pero alam ko na iiwanan ko na yung istasyon nun. Oo, at nagkaroon ka ng Alopecia. dahil sa stress. Stress. Yun na yun. Pero kung nai-stress ka na doon ng bonggang-bongga, ano yung nag-hold sa'yo na hindi pa ako aalis? Kayo. O sa Kayo. kami na lang. Kasi team ko kayo eh. Unang-una si Chico, sinundo ko sa Dubai. Ikaw, ako dahilan, ba't nandun ka? Si Toby, hinire ko. Di ba? Si Jimbo tsaka Sheena, ginroom ko. Si Sisa, ako nagbigay sa kanya ng Ng baklitas nila. Baklitas. Ikaw ang nag-conceptualize. Conceptualize ko yun. So, kumbaga, I still have reasons to stay. Oh. Kayo lang yun. Kasi hindi naman lang pwedeng bawasan yung sweldo ko eh. Kahit na manager ako. Tapos, hindi man eh. So, kayo na lang talagang dahilan nun. So, nung nagka-alopecia ka na, nag-leave ka nun, di ba? Nag-leave Kasi ako hindi mo ng- na kinaya. Ng 1 month nun. Naalala Kasi ko. I have to withdraw the routine from my system. Kailangan ko mag-withdraw yung routine eh. At nakikita mo lahat ng changes eh. Oh, in your it's face. happening right in my face, di ba? Parang, sinadya nila eh. Alam mo yung parang overnight, alien na ako sa ano. Parang ganun. Parang wala ka na biglang power. Okay lang yun kasi nag-resign naman ako. Oo. Pero yung idea Pero- bakit ko kailangan maramdaman to sa isang institution or from an organization that I was willing to give my all to. Doon ako nanggagaling talaga eh. Binigay ko talaga lahat eh. As in lahat. Vision, dreams, my spare time, my weekends, Actually. my all. Lahat eh. Di ba? At bihira ka mag-leave. Oo. Maliban lang dun sa sa mga natin, Oo. out of the country. Nasusumbat pa nga sa akin yun eh. Leave ako ng leave eh. May leave naman tayo, di ba? So, gagamitin yun. Saka makikita mo, alauna ng hapon, nasa opisina na ako. Oo, bawi naman eh. Tapos, uuwi ako alauna ng madaling araw. Saka makakita ng gano'n. Oo. Tsaka nung pandemic, I remember na, yun, di ba, galit ka pa nga sa akin nun, di ba? Dahil nagpaparang-parang ka, alam mo, nag-aayos kami ng Huwag mo opisina. nang pangatwira na mali ka talaga doon. Hindi nga. Gusto mo lang ilusot I mean, yan. sinasabi- Mali talaga yun. Nagko-construction ng opisina, Oo pinaprank nga. mo ako nun. Prank nga, di ba? Naalala Pero yun, ko, di ba, pandemic? sobrang busy ka nun. Araw-araw ka na sa office kasi nagko-construct kayo ng bagong office na Energy. Habang ang lahat Diba? ay takot mamatay ng pandemic, ako Nasa nagko-construction. labas. Di ba kumbaga, I took on the responsibility to construct the office. At nag-aabono ako sa likong pera. Kaya nga, lahat na binigay mo. Kasi nga, noong time na yon, hindi naman dalawa lang pera yung kumpanya. Mas madali mag-abono at mag-reimburse kasi mag-request eh. Para matuloy na agad. Kasi pag magre-request ka, matagal, di ba? May process pa eh. Process. Pero pag nag-abono ko, mas madali mag-reimburse eh. So nag-abono ako. Happy ako doon ha. Hindi ko sinusumbat yun. Happy ako doon. So ano na yung moment na finally, ito yung araw na sinabi mo sa sarili mo na aalis na ako dito? Yung araw na nag-resign ka na talaga as a DJ Ganito yun. Naalala mo pa ba yung day na yun? Kahit ako nabigla eh, kasi sinabihan mo kami lahat na aalis na ako mamaya, papaalam na ako. Sabi ko, ha? Well, nung
nag-leave ako ng 1 month. Bumalik pa ako, di ba? Oo. Ang ano lang nun, ang goal ko lang nun is, try ko kung kikita ako ng ano, kaya ko lang palitan yung sweldo ko sa energy. Kaya kong palitan sa SOCMED. Parang ganun eh. Kasi meron naman akong negosyo, may kape pa ako nun, may Pangs Purple Coffee, di ba? So try ko nga palitan. So kinita ko siya. Kumita ako ng konti. So kinwantify ko sa utak ko, kaya eh. So nung natapatan ko na, okay na. Matter of time na lang, aalis na ako. Kasi kumikita na ako eh. So ready ka na to leave. Ready na ako nun. Ano lang yung nag-push sa'yo na ito na yun, today na yun? Hindi siya big decision sa akin eh. Ako naalala ko yun eh. Ano nga yun? Ipaalala mo. Ipaalala ko sa'yo. Noong araw na yun, kumbaga, nasa utak mo na naaalis ka, Oo, pero hindi ko hindi lang nung day na yon. Kasi, di ba, nung nagkaroon ng changes, sinabi na mula sa music, mula sa programming and everything, 8 hours na tayo. yun, oo, Naalala mo tama, na. oo. So ngayon, the reason kung bakit ka lumipat sa energy is because yung contract mo is 4 or 5 hours. Wala. Open time. Open time yan. Ako pala yung yung 5 Open hours. time ako. Ikaw, open time. Ang hiniling mo dun, sabi mo sa contract mo is basta open time ako and may parking. Diba? Yun. Number one Ayun. kung ano yun, number one kong requirement dati yan. Oo, kaso ang gusto nila lahat mag 8 hours. Oo nga pala, Biglang-bigla. Oo. Now, total Oh, yan. pinaalala mo. Oo. Hindi ko maintindihan. Kasi gusto ko mag 8 hours. Excuse me ho, personality po ako. Hindi ako empleyado. Hindi naman sana mag-iba ako, but I'm a personality. You don't put me in a room and make me do nothing and wait for me another 3 hours to go home. I'm a personality. Bakit mo kagawing 8 hours? Na where in fact, nung kinuha nyo ako dito, Yun yung usapan. nilapitan nyo ako eh. Kayo lumapit sa akin eh. Diba? Ito yung ito yung, kumbaga, deciding factor ko. Tapos, you take it away kasi kaya nyong gawin. So, yun. Hindi ko na-gets yung time na yun. So, nung time na yun, naramdaman ko na, constructive dismissal to. Ginagawa nila ang lahat para umalis ako. Ayaw na sa akin. Pero lahat naman tayo 8 hours. Diba? May naalala pa ako. Kasi, di ba yun, in-implement yung 8 hours. Mas marami kang maalala. Actually, Ako- naalala ko sa'yo kasi naka-move on ka na eh. Oo. Kaya wala ka na naalala. Kinikwento ko to, hindi na from a place of anger eh. Oo. From a place of, kumbaga, recollection. Oo. So, naalala ko noon, totoo yun. Kumbaga parang, bakit ka isasama sa, ako nga mas magigets ko pa kung isasama niyo ako sa 8 hours. Pero ikaw, sabi ko, bakit ikaw sasama ka sa 8 hours? Una, naging station manager ka. Tapos yun yung reason kung bakit ka lumipat dahil open time dapat. Tapos bigla kang ilalagay sa 8 hours. And then, nung araw na yon naalala ko, siguro naman pwede itong sabihin, no? Pwede naman. Pwede Bakit naman naman siguro hindi? itong sabihin, no? Naalala ko, sinabi mo sa akin na ginamit nila yung press con na pumirma ka dun sa 8 hours. Sabi nila, may pirma ka sa 8 hours, di ba? Parang something like that. Na ikaw, hindi mo na naalala na, Oo, naalala ko yun. Ayan, Ganito sige, yan. ikaw na magkwento. Ganito yan. May pinirmahan ako na 8 hours kasi nakiusap sila sa akin noon. Totoo naman to eh. Na, kasi di ba, ang requirement ko noon, open time ako eh. Di ba? Hindi na nila pwedeng baguhin pa yung handbook ng kumpanya for a special consideration sa akin. So, kumbaga, verbal na lang siya. So, nag-press con, pinirmahan ko yun, hindi ko makakalimutan eh. pero Kaya- pinirmahan mo yun for the sake of press con lang. Hindi ko alam Tama kung sa ba? press con sa BGC yun o nung meron pa kasing isa pa nasa Strata lang eh. Kaya nung pinirmahan ko yun, kung makikita mo, may signature ako, tapos meron yung pang fan sign. Para sabihin na, wala lang to parang ganun ba yun? So, pinirmahan ko pa rin naman. Oo. So, anyways, pinirmahan ko pa rin naman. Yun naman yung bottom line eh. So, pero sinabihan ako nun na, basta, open time ka. Kasi, maliwanag naman na sinabi sa akin yun dahil for many years naman, open time naman ako eh. So, ginamit yung pirma mo against you. Oo. Na, hindi ko sila masisisi kasi it's there. May pirma eh. Pero syempre kung tao sa tao na nag-usap tayo, gagawin mo yan sa akin para lang may Yun. mahanap kayong butas. Parang Di ba? ganun. Parang palabra de honor, word of honor, di ba? So nung araw na yun yung nag-trigger sa'yo, naalala ko. Kasi wala na eh. Sa'yo mo, wala. Ginamitan na ako ng ng pirma eh. May pirma daw ako eh. Di sige, okay Meron na. naman talaga. Oo. Kaya pag tinignan mo, may pirma na, ang tawag nito, may yung signature ko. Oo. So nung gabing yon nag-decide ka na aalis ka Ayoko na. na, oo. Yun yung nagpaalam na siya sa radyo. Na nagulantang ang Pero lahat. thank you, pinayagan nila akong paalam.
Alam ba nila, mapaalam ka, hindi nga Alam nila. nila yun, alam nila yan, gets nila yan. Ah. Ikaw yung never pinayagan magpaalam eh. Ay, hindi ako nakapagpaalam. Bigla ka lang nawala Nag-vlog eh. na lang ako. Hindi na ako Yung ginawa sa'yo, nakapagpaalam. medyo walang ya yun. Di ba? For someone na, kasi yung contribution mo rin sa estasyon eh. Oo. Very significant yun eh. Grabe din yun. Oo. Tapos, di ba, bigla ka lang. Hindi ko alam kung bakit, actually, looking back, Sinuspend ako, tas bawal akong pumasok sa booth. alam mo, hanggang ngayon, Na parang stranger. ngayon, pag mapanood nila to, sabihin nila, ay, hindi maka-move on itong mga to. Well, we have a story to tell eh. Yes. We have a story to tell eh. Kasi, it did not happen ng ganun-ganun lang. Dahil, we give it our all eh. Di ba? We gave it our all eh. Minahal mo yung istasyon eh. At feeling ko hindi nakita yun when people were making decisions. Di ba? Kasi ako nung time na ako, sensitibo ko sa ganun eh. Sensitibo ako. Sobrang sensitibo ko sa ganun. Kasi nga, naramdaman ko yun sa Love Radio. Yung sama ng loob. Diba? In turn, ako pala may kasalanan doon. Ngayon, alam mo na. Oo, actually. Na-compare ko eh. Na-compare. Oo, mas malala pala yung naramdaman mong pain dito. Malayo. Sobrang layo. Ano? So, wala na. Umalis ka na sa energy. As in, closed door na talaga yung energy sa'yo. Ano yung mga pinagdaanan mo nung nawala ka na? May iyak ka pa ba sa gabi? Or naisip mo ba na dapat pala? May mga regrets ka ba na ganyan? Or sama ng loob kung kanino man? Oo, masama loob ko. Masama loob ko. Hindi ako galit. Iba yun eh. Iba yung galit. I think galit is a very expensive emotion eh. I don't think anyone will deserve that eh. Kasi akin lang yun. Expensive emotion ng galit, no? I will not squander it with you. Sama ng loob, yes, malalim. Sobrang sama ng loob ko, malala. Kung bibigyan mo ako ng top 5 na kinasama ng loob ko sa buhay ko, it's up there yung ginawa sa akin ng Energy FM. It's really up there. Na minsan ano ko pa, parang clueless sila sa sama ng loob ko. Parang clueless na parang ganun. Parang hindi nila gets na bakit sama ng loob ko. Parang ganun. Parang hindi nila naintindihan yung sinama ng loob ko. Kasi una-una may mga dreams ako eh. May mga layout nga ako eh. Nagte-3D ako eh para sa istasyon eh. Diba? Nakita ko yan. Vision eh. And once upon a time, I told the owner, one of our corporate meetings, sabi ko, I want to make the station a retiring station where everyone can spend yung buong buhay nila kasi the company will take care of them as they retire. Nalala ko, sabi pa sa akin, Ma'am Becca, I agree with you. Let's make this as a retiring company. Yung vision, yung isa sa pinakamahirap i-let go yun eh, yung pangarap mo for the station. Baka hindi nila gusto yung vision mo. Baka. Looking back, tama ka, baka hindi nila gusto. Kasi iba yung vision mo, iba yung vision nila. And we respect that. Kasi yung vision nila ngayon, parang ayaw nila ng personalities, gusto nila simpleng Which is estasyon lang. weird. Oo. Kasi yan ang unang dahilan, ba't yung ako kinuha? Actually, patanong din ako noon, kung yung taong kumuha sa'yo, kinuha ka dahil personality ka, bakit babaguhin yung buong sistema bigla? So sa tingin mo ba siya talaga yung may gusto noon? Or Yan join forces? Or ano ba? Decision na lang nila yan. Or pwedeng ayaw lang na lang talaga nila sa akin. Oh, kasi parang narinig, I heard na ayaw na daw nila ng Sa akin. personalities. Hindi. Hindi lang naman sa'yo, personalities. No, pero feeling ko, it was just, ano na lang yan eh. Kumbaga, they're just trying to romanticize that. Pero feeling ko, ako talaga yung ayaw na nila. Oh? Oo, feeling ko. Kasi, nandito na rin lang tayo. Feeling ko napasama ko rin yung loob ng may-ari eh. Dahil? Dahil sinabi ko na dito ako nalaos sa Energy FM. What do you mean by that na nalaos? Well, it wasn't an attack to the owner. Of course, it's not. It was out of frustration kasi ang daming plano. Parang, kasi ano yan eh, parang 4-5 years kami nag-managers conference. Tapos, every managers conference, may mga pangako kami, may mga vision. Tapos next year, pag mag-meeting kami, pareho lang pinag-uusapan. Ano nangyari sa last year? Wala tayong in-implement. So, frustrated ako. Mamadali ako eh. Gusto ko may marating yung stasyon eh. Na hindi ko alam bakit natitake against me kasi gusto ko talaga may marating yung stasyon. Kailangan competitive ako eh. And I remember yung sinasabi mo noon na doon ka nalaos, nakwento mo yun sa akin kasi, na dapat ilalabas yung live mo sa radio sa iba't ibang province ba? Nandun yun sa contract ko eh na
na isa yan sa mga una na pag-usapan that they're going to syndicate my show nationwide. Yun, nationwide. Oo, kasi nung nasa Love Radio ako, nationwide. Nationwide ka. Isa yan sa mga hiniling ko. Nangyari naman. Pero 5 years later. So, doon ka ba nanggagaling kaya mo nasabi Yes, word na yun? parang feeling ko, parang bagal natin. Parang ano ba? Parang bagal natin. Ano bang parang taon-taon na lang, parang nagmamankom tayo, parang wala tayong nararating. Yun yung frustration ko. So, it dawned as if it's an attack dun sa owner, kay Ma'am Becca, or siguro nasaktan ko siya, na ako, I am sober enough to say na I really apologize kung yun ang naging dating. But it wasn't the intention. I think I was trying to rally the team. Naniniwala ka bang misunderstood ka din kasi minsan? Oo naman. Kasi Hindi ako minsan, naniniwala. Lagi ako misunderstood. medyo masakit ka din magsalita. Aminado ka ba dyan? Oo, ano ako unfiltered ako madalas. No? I have always been obnoxiously honest. And minsan, sabayan pa natin ng reaction ng mukha mo na. Oo. Minsan na poker makikita face. mo sa akin yung paraan ng pagkakasabi ko, Oo. hindi yung sinasabi ko. Oh, may ganun ka. Kaya minsan nakakasakit ka din ng... So alam ko yun na napasama ko yung loob ng marami nun dahil sinabi ko yun sa Mancom. Dahil sobrang frustrated ako. Bakit sabi ko, parang dito ako nalaos. Ginanong ko sila nun. Parang ang dami nating gustong gawin. Hindi natin nagagawa. Plano tayo ng plano. So parang frustrated ako. Out of frustration. Out kaya of mo siya frustration. nasabi. Para naman sa estasyon yun eh. Kasi gusto ko talagang the soonest possible time may maiyabang ako sa may-ari, sa mga anak niya. Gusto ko talaga na may makita siya na ayoko talaga pag-isihan niya, kinuha niya ako eh. Gusto ko may ma-achieve talaga ako para sa kanya. And sa tingin mo ba may na-achieve naman ng energy with Well, your tao makakapagsabi niyan. leadership? Di ba? Tao, ibang istasyon, sinabi nila na contender na tayo. Finally, Yes. we were able to put the station in the map. Someone from other radio station na nagsabi na ano nangyari sa inyo, contender pa naman kayo namin. At saka meron din from other stations na nagsasabi na, uy, alam nyo ba na kayo sa lahat ng radio station ang number 1 sa social media? Kasi sobrang Lakas. active natin sa SOCMED, sa lahat ng estasyon talaga, di ba? So, anyari nung nagkagulo-gulo nga sa energy. So, feeling mo naman, may naitulong ka naman Sana. sa energy. Sana naman. Oo naman, dami nating awards, Sana pati naman. yung station. Tapos sobrang ingay. Imagine mo, umabot ka overseas para tumanggap ng award. Oo, tsaka maingay talaga yung estasyon natin. Hindi man number 1, pero maingay tayo eh. Di ba? Sa tingin mo ba ang kulang sa energy is yung signal? Kasi may mga nagsasabi niya na, magaling nga kayo, may personalities nga kayo, pero hina naman ang signal nyo. Kasi lagi ko naririnig yun eh. Well, Agree ka ba doon? hindi lang naman sa energy ang merong problem sa signal. Marami namang istasyon eh. Pero it was, isa rin sa frustration ko, it was one of those plans that did not materialize, kaya napafrustrate ako. Although nagigets ko kung bakit, syempre, financial, ang tawag dyan, CAPEX eh. Oo. Capital expenditure, malaki yan eh. Mahal kasi ang transmitter, mahal. So, naintindihan ko yung part na yan. That I completely get. Pero syempre, bilang ako yung manager, napafrustrate ako. Basta napafrustrate ako kasi gusto ko talaga may marating yung istasyon eh. Ano nang masasabi mo doon sa gusto nilang mangyari na dapat daw energy muna tapos pangalawa lang yung DJs? Kasi ang nangyayari daw, mas sumisikat yung DJs tapos pangalawa lang si energy. Hindi ko naiintindihan kung naiintindihan ng taong yan. Kung sino magsabi niyan. Yung konsepto ng radyo. Actually, sa'yo ko narinig to eh. Sinabi mo sa akin, you blurted out, sana hindi kumuha ng John Lloyd si Bayo Jessic. Si Bayo Jessic. Kasi Kaya sikat naman naman pala si Bayo ni- Jessic eh. Alone. Pero kumuha pa rin siya ng John Lloyd. Kasi nga, you have to attach your brand to a personality. Hindi sila Yes. magkalaban eh. They're not competitors. Sana hindi kumuha ang McDo ng Vice Ganda. Oo, di ba? Dahil sikat naman si McDo. Ang Jollibee din. Yes. So, ba't kailangan ng endorser? Because you have to associate, kasi human nga. nature, you have to associate your brand into a personality. Oo. Which, nung time na yon, personality radio tayo.
Kaya Unless music station tayo. Oh, well, Kung yun lang easy rock talaga. ka, di ba? Oo, yung Easy rock ganun. talaga. Eh, hindi naman eh. Pag nauumay ka na kay So- Papa Jackson, talagang easy rock ka na lang. Oo, kung gusto mong music lang. Makinig eh. Di ba? Kaya At saka- home radio. Ganun na. Oo. At saka I think it's a teamwork din naman eh. Dahil kapag angat ang energy, angat ang DJ, angat si energy. So, di ba partnership siya? So, dapat walang ganunan. So, parang competition ba? Hindi ko nagigets yung part na yan. But anyways, you cannot tell them that they looked at it the wrong way kung yun yung kanilang... I-vision at gusto nila. Oh, yun yung kanilang yung kanilang parameter kung paano yung dapat at hindi dapat sa stasyon. So, ako from where I was standing, I was worded out. But then again, yun ang assessment nila. Anong gagawin natin? Sa bagay, wala tayong magagawa kasi tayo ay mga empleyado lang naman. Ito ay mga comments lang naman natin dahil yun yung nararamdaman natin, Yes. 'di ba? Na feeling natin ito yung makakatulong sa estasyon at hindi naman to para sa atin lang. 'Di ba? Kasi nga sabi mo nga mahal mo yung estasyon. So gagawin mo talaga lahat para sa mahal mo. Ganun yun, 'di ba? So meron pa ako naaalala na anong tawag ito? Billboard. Yung unang billboard, tayo pa yon. Tapos yung pangalawang billboard, wala na tayo. Naalala mo yun? Alam mo, hindi ko makakalimutan yung billboard niya. Kasi kanina parang point of contention namin lagi yan eh. That could have been a decision na dapat akin lang kasi ako yung manager ng station. Oo. Pero parang may voting process which is I respected. Kaya lang, hindi ko makakalimutan to kung alam nilang nakaka-offend tong ginawa nila. They did not like the layout of the billboard. Kasi syempre, pag creative kasi, iba yung creative sa iba yung sa akin eh. Nagkataon ako yung magdidesisyon. So, masusunod Kung ano yung ako. gusto mo. Di ba? Presidency yun eh. Diyos ko, dinala nila ako sa isang consultant sa Resorts World Oh. para ipa-consult kung tama yung billboard. Ginawa nila sa akin to ha. Hindi na ko rin sa ito kasi baka mabadrip ka ba. Oh, narinig ko na nga yan. Dinala nila ako doon. Andun ako ha. Para i-critique. They were asking an outsider to critique yung Decision ginawa mo. namin ni Amit na layout. Hindi ko mag-gets yun. Parang hindi ko nag-gets yung thought process. Why would you do this to me? Pero I played along. Sumama ako. Naglanta ako ng budget ng panggas. Tapos, just so, siguro, yung taong kinausap namin, parang formerly associated siya sa stasyon eh. Buti na lang siguro, medyo may siya, parang in better judgment. Sinabi niya sa harap namin lahat, why don't we allow John to just do his job? Sinabi sa harap nila. So nakahinga ako ng maluwag na, oh my God, somebody understood. Sinabi sa harap nila, why don't we allow John to just do his job? Kasi trabaho niya yan eh. Sinabi sa harap nila. Kaya nakapasa yung billboard. Hindi ko, well, again, whether pangit o maganda yung billboard, it was a decision that could only be decided by, ako yung nun eh. Station manager. Gatekeeper noong time na yan. Okay naman, nakapasa naman yung billboard, nakita naman yung pagmumukha namin. Pero the next time, wala na tayo. Wala na tayong pagmumukha. Sabi ko, logo na lang. Sayang. Kaya mo nga, imagine mo, binabayaran ako ng ang laki ng sweldo ko sa energy. Malaki siya kung ang pag-usapan regular employee. Di ba? Pero, kaya pa I'm being paid well and good, di ba? Ng istasyon. Tapos hindi mo ko gagamitin, may cloud pa rin naman ako Hindi ko mag-gets yung part na yan. Hindi ko mag-gets yung part na yan. Bakit nyo ini-alienate yung image ko sa stasyon? Nakatuktong ko sa stasyon eh. Baka talagang ayaw na nila sa akin. Yun talaga yun. They want to disassociate from me. Yun siguro. Okay, comment dun sa sinabi ng may-ari. Kasi sabi ni Ma'am Becca, bakit ba hindi nyo maibigay sa akin yung music lang? Ako yung may-ari. Bakit hindi mo maibigay yung music lang? Okay. Medyo tricky ang question na yan. It was not specifically asked from me na music lang. Never sinabi sa akin yan. Pero It aware was- ka daw. No. Let's be candid about this one. It was never said to me na music lang. Because you have to remember, pagdating ko ng Energy FM, music lang yan eh. May narating ba? Kaya mo nga kami kinuha eh. Kasi it did not serve well eh. But it was said to me in a manner na ang haba ng adlib na walang laman. So ganun siya sinabi sa akin. So naiingayan na ba sila sa Jocks? Naiingayan sila kay Sheena tsaka kay Kasi kay ako Jimbo. wala akong alam dahil hindi ka nagkikwento sa akin. Hindi mo nang malaman yun eh. Pag may meeting sila sa corporate, talagang wala akong nalalaman at all. Yan. Yung mga tao sa corporate, ayaw naman nila kay Sheena tsaka kay Jimbo eh.
Naghahanap sila ng Relation. parang para mawala natin yung dalawang yan eh. Ako yung tagapagtang. Alam nila yan. So, gusto nilang tanggalin? Parang it was presented in a way na parang they have to shift, parang mag-shift na yung work nila sa ibang, parang it was even suggested na maging weekender na lang, ganun. Nilaban ko yan, Jimbo tsaka Sheena. Si Lindsay never na pag-usapan na. Si Lindsay kasi medyo parang ugali ko si Lindsay. Ano? Tawag nito, sanguine, parang gano'n. Bullheaded rin eh. Oo. Di ba? So, never na-contemplate si Lindsay sa part na yan. Si Jimbo at si Sheena. Madalas. So, Oh, sorry, Jimbo at Sheena. Kasi I shielded them from this for a long time. Diba? Kaya sobrang proud ako sa kanila nung nagka-award sila, di ba? At ang nasabi mo lang sa akin before, may gustong tanggalin. Sino yung gustong tanggalin? Yan, si Jimbo at Sheena. Sila yan sa corporate. Kaya kilala naman sarili nila kung sino yan. Alam naman nila. What a revelation. Uy, grabe kung gustong tanggalin si Jimbo. Hindi naman tapos, sa gustong tanggalin. ano, ayaw na? Bawasan ng airtime. Weekend na lang, ganun. Hindi, parang kasi nabanggit mo dati na parang gusto alisin eh. Hindi, bawasan ng airtime, ganun. Something like that. Mag-survey na lang, ganun, si Jimbo. Oh. Aray. Pero grabe ang inaakyat na ano ni Jimbo ngayon ah. Tables will turn talaga, no? Well, anyways, okay, nung nawala ka na sa energy, ano ang gusto mo i-correct na chismis about you? Na hindi naman totoo, yung mga naglabasan. Kasi merong isang item na sa dyaryo na sinabi na kaya ka daw nawala kasi hindi ka na nakakapag-comply dun sa financial, parang hindi ka nakakapag-akyat. Something like that. It was never a direct responsibility for under me to sell the station kasi may sales director eh. Di ba? Tsaka So it's not true. ganito yan. Yung chismis hindi na yan. pumapaldo yung hindi pumapaldo yung istasyon. But it was selling okay. Better than before we joined the team. So hindi naman hindi yun ang dahilan. At saka alam ko nung lumabas yung article na yun, nag-PM sa akin yung may-ari. Sabi niya, I will never do that to you. It's unfair to you. It's unfair to me. Okay, so Kaya clear. malakas ang loob ko na i-post yung article ano na na yun. At saka yun. i-call out eh. Oo, na-post mo nga yun, di ba? Dahil yung mismo may-ari nag-PM sa akin. Sinabi niya, unfair sa akin dahil di ko naman ginawa sa iyan. At unfair sa'yo dahil di mo naranasan sa akin. So na-appreciate ko yun. Na-appreciate ko yun na sinabi sa akin, na sinabi ni Ma'am Becca sa akin yun. In the same conversation, sinabi rin niya na, one day, sabi niya, magkape tayo, magkita tayo, ganyan. Sinabi niya sa akin. Sabi ko, yes ma'am, sige, lilibre kita. Ganyan. Para makapaglibre ako ng mayaman. Binibiro ko pa nga siya eh. Para makapaglibre mo ng mayaman. Ginagano ko sa Ma'am Becca. Nag-expect ka ba nung nawala ka sa energy, habulin ka? Or Hindi. pipigilan ka sanang umalis? Hindi. Hindi ka na nag-expect? Hindi ako nag-expect nun. Bakit feeling mo hindi ka habulin? Kasi alam ko hindi ako habulin. Hindi ako habulin. So tanggap mo na yun na hindi ka ako talaga... habulin. Hindi pa pwedeng ang malaking kumpanya or kahit anong kumpanya ay sumuko sa isang empleyadong kagaya ko. Because there will be setting a bad precedence for the entire... Hindi lang gagawin yun. I don't think any corporate officer in sound mind will do that. Kasi I remember nagkaroon pa tayo ng town hall meeting, di ba? At nung town hall meeting, grabe ang buhos ng lahat ng emosyon kasi everybody was there. Mula sa pinakamaliliit na tao hanggang sa matataas, basta lahat nandun talaga. And ano yung naramdaman mo nung nung nagkaroon tayo ng town hall meeting na yun? Kasi parang tinatry ayusin lahat, pero parang nag-turn out na masakit. Nag-sermon nun eh. Tapos naisip ko nun, pinapahiya ba ako? Parang ganun. Ayun yung feel Oo, mo. pinapahiya. Pero nung time na yun kasi, medyo medyo apathetic na ako nun eh. Parang wala na siyang dating sa akin. Hindi ka nagsasalita nun eh. Wala na Saan ka siyang dating sa patahimik akin. to? Wala na siyang dating sa akin. Parang apathetic na ako na parang... Naiyak na lang ako nung After. naiyak na lang ako nung kayo iniintindi ko, yung mga jacks. Oo, kasi right after the town hall meeting, nag-iyakan tayo eh. Lagi naman kayo iniintindi ko Diba? eh. May mga jacks eh. Wala namang ibang inintindi ron eh. Dahil pro people naman ako ever since. So, nung nagta-town hall meeting, sa utak mo, wala na talaga to. May ganun ka ba? No, wala na yun. Wala na talaga. Na-hurt ka ba nung araw Oo na yun? naman. Ano yung pinaka na-hurt ka na salita? Ayoko na sabihin kasi. Okay na yan. Kala ko ba podcast to? Hindi, kasi hindi ko baka magkamali ako kasi I'll be quoting okay. somebody. Sige, So, sige. I don't wanna misquote. Pero meron. Oo naman. Oo. Na nasaktan ka. Marami na parang you were invited to leave the door, parang gano'n. Something like that. Parang gano'n. Which is prerogative naman ng yan,
ng higher ups yun. Kumbaga, yun yung ano nila eh. Kumbaga. Tsaka nung time na yun, siguro, looking back, no? Iniinis ko na rin talaga sila nun eh. Kumbaga, nag-iinisan na lang kami nung time na yun. Paano mo hinandle yung pain lalo na nung nag-aalsabalutan ka? Yung nagpunta ka sa office mo, wala na yung mga gamit mo sa office. Actually, hindi ako nasaktan eh. Nabad trip ako nun eh. Bakit? Pinadlakan nila ako eh. Pinadlak Oo nila nga yung mga pala. gamit ko eh. Oo nga pala. Pinadlock nila yung hindi ko mag-gets yung part na yun. Wala namang benefits sa kanila ipadlock yung office ko. Ba't nga ba pinadlock? Ultimo, Kasi wala ka na doon. personal things ko, pinadlock nila. Hindi ko mag-gets yun eh. Bakit? Ba't yung Ay, yung ref nilabas. Naalala ref ko yun. Katwira, baka daw mag-overheat yung ref. Ano yun? Yung ref Eh mag-overheat? kung mag-over, ba't di tinanggal sa saksak? Ba't kailangan ilabas? Hindi yun ang point ko ba? Ref mag-overheat. Nakakita na ba kayo na ref na sunog? Hindi ko maintindihan. So nabadrip ka na nila Nabadrip ako noon. Nabadrip ako. Parang hindi ko mag-gets yung part na yun. Kasi sa utak ko, nung pinagsilbihan ko kayo ng 8 taon ng walang halong pagdadamot para gawin niyo sa akin to. Ultimo yung camera ko, ha? You know, I'm a photo enthusiast. Photography enthusiast ako eh. Give up ko yan kasi pinahiram ko lahat ng gamit ko sa istasyon. Alam ni Ahmed yan. Kaya nga ako, hindi mo pinapahiram. Pero pag si Energy manghihiram, okay lang. So, binahiram ko lahat ng gamit ko. Nung iuwi ko na yung mga gamit ko, sa katutak na clearance na. Eh kasi yun naman talaga yung ano Personal na gamit ko yun, ha? Pero nung pumapasok yung mga gamit para mapakinabangan ng stasyon, mga requirement. So nagtampo ka pala nun? Oo naman. Oh. Hindi ko na lang hindi kasi parang nalaspag naman na eh. Oh. Oo, nalaspag yun mo. Ako nasad ako. Ang malapit na part, ang malapit na part, I thought, because napakinabangan ng istasyon yun, kumita yung istasyon because of my gamit, I thought they're going to pay it ng fair. Fair. In accordance to its original value. Ay, tinawaran ba ako? Hindi na ako nakipagtalo. Okay na yan. Sige na. Tawad mo na sa stasyon. Okay na lang. Okay na lang. Pero ako naman nasad ako for you nung nag-alsabalutan ka na. Kasi naging hindi lang kwarto ng boss yung kwarto mo na yun eh. Maraming naganap doon. At alam mo yun, naging bahay mo siya, second home mo siya. Actually, mas marami kang time doon kaysa sa bahay mo. Oo naman. 'Di ba? Dahil tanghali pa lang nandun ka na. Oo. So, nung nakikita kitang nagtatanggal na ng mga gamit, kinukuha mo na yung mga ano, doon ako na sad for you. Kaya tinawag ko yung kuya ko noon eh. Kasi hindi ko kayang gawin noon. Umiyak ka ba nun? Pag uwi mo? Hindi na. Eh, days after that? Hindi na rin. Paano mo hinandle yung pain after nun? Paano ka nag-survive? Paano ka natutulog Well, sa kasi gabi? nung time na nag-alsabalutan ako, I'm practically almost over it eh. Tapos na yung part na... Kasi bago naman kunin sa akin yung mandate ko, 2 months eh. Diba? Nung So, sinabi sa akin unti-unti na, nung sinabi sa akin na may bago na akong pagre-reportan na boss, 2 months pa bago siya nag-report sa Maynila. So, meron na akong process time eh. So, parang tagal. So, nung time na mag-aalsabalutan na ako, hindi na siya ganun kalaking shock sa akin. So, paano mo nagawang mag-survive after nung pain na naranasan mo? Ano yung nakatulong sa'yo? Ano yung mga ginagawa mo? Offers. Dami offers. Siyempre, di ba? Tsaka with the help of Petty Nights din kasi. Yung Petty Naging Night kasi- busy ka kasi dun eh. Yung pagdating ng gabi, di ba? Oo, may ginagawa ka. May mga offers. Ano namimiss mo sa Energy? Meron pa ba? Kung meron pa. The people. It's not a job. It's the people. Wait lang, nung nawala ka, sino pala mga nangamusta sa'yo? Very few. Very few. And I appreciate those people na a simple hello and hi. They did that. No? Marami ako tinutulungan na. Marami ako nakinabang sa presensya ko pero hindi nagawang mangumusta. Kilala niya sarili niya. Alam niya yan. Yung napakinabangan nila yung presensya ko. I did not directly put a hand to help out, but my presence alone there in the organization during that time was able to make some significant impact in their lives. And yet, not a single text, not a single hello, not a single I wish you luck. Had it been, kumbaga, it's the opposite happened, they'll hear from me. Naisip ko na to some, it's not to, maybe to many, no? Your significance is attached to your value, to what value you give. Oh. Medyo ko doon, nalungkot ako doon sa part na yun.
Kasi yung malaking bagay na kumusta eh. Malaking bagay yun, di ba? Yung, Ngayon may kumakausap pa ba sa'yo from there? wala naman na. Oh. Singit ko lang, kasi di ba nung nagpunta tayo nung kasal ni Neil, si Boy Cam, sobrang lonely mo nun. Oo. Pwede ko ba i-share? Sige, okay lang. Sobrang lonely niya noon kasi sabi niya sa akin, di ko alam ba't nalulungkot ako. Kaya nag-decide siyang after namin kumanta, alis na tayo. Sabi niya sa akin kasi parang the people na nilid ko ng ilang years. Tas ngayon parang di ko alam kung tamang word yung strangers na or hindi na kami. Alienating. Oo, parang biglang iba na, parang may wall na, something like that. Parang naninibago ako. Na dati sobrang sanggandikit kami ng mga to. Tapos nililid ko sila. Tapos ngayon parang iba na yung ano. Iba na yung takbo. Maybe it's not the same from where they're coming from to where I'm coming from. Oh. But, hindi ko alam kung minahal ako na lahat ng tao minahal ko ha. But, to where I'm coming from, I know from the bottom of my heart that I have loved this people selflessly. Kaya medyo masakit sa akin. Dahil, yung pagmamahal ko, hindi siya yung Mababaw. kasi empleyado ko. Ganun. No. Kasi talagang Pinaglalaban mo. talagang mahal kong sa mahal talaga. Yung malasakit talaga. Malasakit talaga. I spend my own money, I give my own time. Tsaka nakabuo ng real family. Di ba? My own resources. So, doon ako sad eh. To let that one go is something na that took most of the toll sa akin. Meron ba mga taong gusto mong pasalamatan or patawarin na from there? Patawad, hindi ko alam kung... Yung parang gusto mo sabihin na, okay, I forgive Siguro yung you. forgiveness out of context yun eh. Because I don't believe na they need it from me. Pasalamatan, thankful pa rin ako sa energy. Na I was given the chance to lead the team. No? Kaya, balibalik na rin naman ang mundo. Nakasulat na sa kasaysayan ng buhay ko na ang energy na nagbigay sa akin ng pagkakataon na mag-lead. No? Nakaya ko pala. And at least to where I'm coming from, alam ko na we've done a more than average job sa part na yan. No? Sa mayari, Ma'am Becca. No? Hindi ako galit, ma'am. Masama loob ko. Para honest ako. Malalim sa loob ko. Pero sasama lang ang loob mo pag minahal mo kasi. Totoo. Hindi na sasama loob mo pag hindi mo minahal. Di ba? Masama loob ko. Hindi dahil nangyari ang nangyari. Well, yun ang catalyst nito. Di ba? Doon nag-snowball ang lahat eh. Masama ang loob ko kasi I think you deserve so much more that I was so sure given the time kasi pa-take off na nun eh. Mabibigay ko sa'yo. Kasi ano yun eh, parang feeling ko one of what could have been my proudest moment eh, pag nabigay ko sa kanya yun. Ganun ko ka-love yung may-ari. Gusto ko bigay sa kanya talaga yun. Gusto ko sabihin sa kanya na, ma'am, lahat ng sakripisyo mo, all the years na nag-abono ka, diba? Naniniwala ka sa amin na may babalik sa'yo. No? Your station will be a contender. No? We'll put this on the map. Diba? Diba? Doon yung yung frustration ko yun. Hindi ko na nagawa yun. Pero, Kaya. Isa pa yan. Nalulungkot ako na this had to happen again to the station. Kasi hindi ito yung unang best mawalan sila ng personality. Hindi ito yung unang best na may mawalang na magulong istasyon kung saan po pwede na siya mag-stabilize eh. Hindi ito yung unang pagkakataon eh. Nangyari na to eh. Na kailangan mangyari ulit at ang tinatamaan yung may-ari. Kahit saan mo tignan to eh. Yung may-ari, tatamaan. It's the organization. Hindi ako kawalan. Hindi ka kawalan doon. Kaya nilang buuin yan. But again, step back eh. Dapat forward na lang eh. pero looking back, parang hindi naman mangyayari ng lahat ng to
kung nasan ka man ngayon na success, kung andun ka pa rin, di ba? So parang tama lang din siguro na wala ka na sa radyo, tas ngayon may sarili ka ng podcast, may sarili ka ng show, successful ka na. Di ba? So parang okay na rin naman kung nasaan ka man ngayon. Babalik ka pa ba sa radyo? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung... Kasi di ba, siguro time na rin para sabihin natin to. Oh, Nung umalis ako sa Energy FM, may offer eh. Aliw. Di ba? Aliw. Yes. Di ba? Alam naman natin lahat, di ba? Dapat kasama si Sheena at si Toby dyan eh. Mhm. Na-offer yan eh. Di ba? So, di ko alam kung dapat sabihin to. Di ba? Nasabi na dun sa unang podcast. Ah, Tita sabi- Cora. Oo. Sinabi niya na. Nagpaalam din ako kay Sheena. Oo. So, may offer naman talaga eh. Mm. And the only reason kung bakit may offer yun. Hindi lang aliw, brigada. Mhm. Di ba? Maraming offer, pero ang nag-offer ng buo, yung as a team, ay aliw tsaka brigada. So, kung babalik pa ako sa radyo, the only reason why I contemplated noong time na yun is because kasama ko na naman kayo. Yun yun eh. I mean, Gusto mo na sama-sama tayo. love ko talaga kasi yung team. Hindi ako naman malastik pag sinabi ko yung love ko yung team. Hindi ako, it's not kaplastikan lang eh. Totoo siya, no? It's a raw emotion. Totoong pagmamahal, malasakit. Hindi siya yung hindi dahil masarap lang pakinggan, no? So yun, no? So going back to your question, mabalik ko sa radyo. Well, there's very little incentive to do that now because hindi ko na kayang buuin yung team eh. Tsaka may kanya-kanya na eh. Which I think did well for most. Si Chico, yung dapat time slot na sa akin, siya na. And he's doing so good. Yeah. Di ba? He's doing so good. You never na, baka one day siya maging boss doon. Di ba? Ikaw, I think, you've found your Wala pa. di ba? Pero you're practically way better today than then. Di ba? Tita Cora, Artista na. artista na, no? So, and I'm doing okay. I'm doing okay. No? So, hindi pa. May narinig pa nga ako dyan na ano yun na, Ano? tinan mo, nag-stream na lang siya. Hindi. Narinig ko din yung chismis Oo, na na yan. parang- Kaya siya nawawala ng on-air. Oo. Wala ka palang on-air eh. Di ba? Hindi ko masabi sa inyo. Diyos ko. Mas malaki pakita ko dito. Ganun ba yung sasabihin mo? Oo, sige. Okay. Well, financially rewarding. So right now, hindi ka pupunta sa Aliw. It's not one of those things I'm so eager to look at. Cheers muna tayo sa work hub. Kasi haba na lang kwentuhan. Okay, nasa na ba tayo? Ayun, kung babalik ka pa sa Aliw or sa radyo, wala pa sa isip mo right now, sabi mo. Wala pa sa isip ko. Wala pa. Oo, kasi may mga offers ako of a weekend stint. Para mas gusto ko yun. Weekender lang ganun. Kasi hindi ko naman gano'n na-miss because I'm still doing the same things. I'm still talking to people. I'm still giving the same advice. Di ba? I have built my own studio. Ganda ang studio ko eh. Ikaw lang gumawa Kapag yan. nakita mo yung studio, kami nila Potrax yun, di ba? Shout out to Potrax kasi alam mo, isa yan sa mga nagpahiram ng gamit sa akin. Oo. So, dun ka na lang nila na mapapanood sa Pete Nights. Tsaka feeling ko, Hindi na muna siyang hanapin sa radyo. feeling ko because of what happened, na-reinvent ko yung sarili ko. Kumbaga parang na-reset ako eh. At saka marami kang time ngayon. Kumbaga hawak na hawak mo yung time mo, may enough time ka to travel, to eat somewhere, to go somewhere, to plan anything. Yun na nga yung problema ko ngayon eh. Anong gagawin ko kaya maghapon? Sana all. Yan na yung mga... Sana all ganyan yung problema. Yan na yung ano ko ngayon, di ba? Tsaka wala na nagagalit sa akin kasi ako empleyado, ako boss. Hindi galit sa'yo? Hindi, kung wala na nagagalit sa akin. Oo. I don't deliver to anybody's expectation. Ako na lang, di ba? So doon ko napatunayan na motivated pala ako kasi kahit na ako yung amo at ako yung empleyado, I still work hard. Hardworking pa rin ako. I still go on live stream ng average of 5 hours a night. A night, ha? Grabe yun. Walang break yun. Kaya nga, kasi pag
passion mo, hindi ka Yes. nakakaramdam ng pagod eh. Totoo naman. Diba, kahit mapuyat ka, kahit ano ka, wala talagang pagod pag gusto mo yung ginagawa mo. So anyways, ngayon na iba na yung tinatahak mong path, wala ka na sa radio, pero parang ganun pa rin. Tapos, wala na, kumbaga, naka-move on ka na naman siguro sa energy. May konti ka pa bang sama ng loob na natitira? Wala na. Sama ng loob, I guess it will take a while before I get... So meron pa? Oo naman, before I completely get healed. Malalim. Tagal mo pala mag-move on, ha? Malalim sama ng loob ko. Pero it's no longer sama ng loob in a way na hindi ako makatulog sa gabi. It consumes my day. Hindi, wala na doon. But I will be lying if I say na, Tapos na. oo naman. Anong masasabi mo ngayon sa, kung meron ka mang advice or may message ka man sa new management ngayon at tinatahak na Energy FM? Wala. Wala kang advice? Wala. Kasi ngayon, di ba, news na sila. I don't think And it's iba na yung... it's within my business. I don't agree with the format. Oh. Hindi ako nag-agree na yung news ganun. Kasi hindi naman pakatawanan. Wala naman news center yun eh. Wala kang pag-good luck, ganun. Wala namang news center, di ba? Kumbaga, yung balita naman ay kinukuha rin sa ibang balita. Di ba? But news pa rin. Di ba? So wala kang may any message? Baka they're trying to experiment on that. So, I hope it materializes. Yun na lang. Hindi ko kaya sabihin yung good luck kasi plastic ako nun. But I hope it materializes to the, di ba? Kasi malay mo naman, di ba? Aligned to the vision that you want for the station. Namimiss mo ba yung team? Oo, yung team talaga. Na-miss ko yan sa yung team, no? I still, from time to time, I still take a peek kay Jimbo. I still take a peek kay Lindsay, kay Sheena, kay Toby. I still look at them. I'm still proud of what they have become. Proud pa rin ako sa ginagawa nila ngayon. Kumbaga, I wanted that and more for them eh. Ang time na yan eh. So, namimiss ko talaga yung team. So sa lahat na nangyaring to at pinagdaanan mo sa Energy, anong lessons yung mga natutunan mo? I learned this from my then good friend. No? Protect your interest. Bakit yun? Protect your interest. Kasi I did not protect my interest. Yun ako yung stasyon eh. So, protect your interest. Hindi ibig sabihin na magpaka-selfish ka. Pero huwag mo tanggalin sa equation yung sarili mo. Because if everything else that you try to build for other people or for anything other than yourself crumble, di ba? Will crumble down around you. Tapos hindi mo na protektahan yung interest mo. Mauubos ka eh. So, medyo naubos ako nun. Buti nakasurvive nga ako eh. Buti. At saka sobrang saya ko ngayon, no? Ang saya ko kaya. At saka alam mo, isang proof din na kahit gaano kalalim yung pinagdadaanan mo, babaliktad din yung mundo eh. Kasi kung saan ka nang galing before na sobrang tindi nung pain na naramdaman mo, na hindi ka naman minsan showy, hindi mo sinasabi. Wala nga nakakaalam. Nalaman ko nga sa iba na nag-resign ka na pala, hindi ko rin alam, di ba? Hindi ko rin alam na minsan in pain ka na. Kasi minsan hindi ka ma-showy ng ng nararamdaman mo. You have to ask me. Lagi kang ganun eh. Yung hindi mo talaga malalaman sa kanya kasi iisa yung expression ng mukha niya. Isa yung ganun. You have to ask me. Oo. So, kumbaga, from there na nagka-alopecia ka, na dumanas ka sa matinding pagsubok, Doon ka nga nagmamanifest depression. eh. Di ba, hindi mo pinapakita, yung body mo will react. No? Kaya nagka-alopecia. Oo, dahil hindi mo na ilalabas, lumabas sa Nagkaroon buhok ako ng mo. poknot dito. Oo, pero tingnan mo naman kung ano yung turn of events. Ngayon naman, kung gaano kalalim yung pinagdaanan mo before, gano'n naman ngayon kataas yung success na nararanasan mo. Hindi ko Diba? alam successful na yun eh, kasi monetarily. Hindi ba? Oo, siguro. But I still have so much dream for the petty So brand. now, ano naman yung mga visions mo pa or gusto mo pang mangyari or dreams mo pa? Ay pa yan, Ano magkakaroon pa? ng game show yan, ng mall tour, Like what you said kanina. ng live audience. Oo. It will become a full production eh. Oo. Yun pa yung mga visions mo. I'm not saying that it will happen, but it's actually healthy to have a lot of things to look forward to on your vision board. Kasi dati yung vision board ko for the station eh. Ngayon ang vision board ko pan sarili ko eh. So it's exciting in a way, di ba na... Sige, maaamin na nga ako. Malaking bagay pag marami kang pera, yung may kinikita kang mas malaki eh. Yun na yun, okay na yun. Diba? Okay na yun. Di ba, kahit pa paano, nakapundar tayo ng kung ano-ano. In a small amount,
Wala pang isang taon, ha? Wala pa. Wala Kasi pa isang taon. ilang buwan pa lang yung petty Naka-acquire nights tayo mo. ng lupa, tsaka nakapag-down na Nagkaroon tayo. ka ng... Pwede na ba sabihin? Na ano? Nagkaroon ka ng bahay. Ay, na-post ko naman eh. Oo. Nagkaroon ka ng farm, nagkaroon ka ng bahay. Pero hindi pa siya yung fully paid, ha? Kumbaga, I have the Pero ability- nasimulan mo. They have the ability to, pwede ko siyang bayaran ng cash kung gusto ko, pero syempre, So, alam mo, somehow, yung mga taong nanakit sa'yo o yung mga bagay na nakakasakit sa'yo, sometimes, pwede mo talaga siyang gamitin into something para Blessing. maging powerful ka eh. Kasi sometimes, yung mga nangyari sa atin, it's a blessing in disguise. Totoo. Like now, maiisip mo ba na yung salitang petty, na parang joke lang dati, naging title, naging petty nights, tapos nagkaroon ka ng petty land, yung farm mo, tapos ngayon may bahay ka. petty house. Petty house naman. Kumbaga doon ang galing lang yun eh. At nanggaling yung lahat sa pain mo. Yes, oo. Diba? So minsan, yung pain, let's turn the pain into power. Diba? Actually, nung mga 3 weeks ago, nagpunta kami ng daughter ko sa PIMS, sa Philippine International Motor Show. So, lumapit kami sa Nissan Patrol. Oo, yung, di ba, malaking kotse yun, di ba? Tapos, meron akong yabang na, check mo nga na kung magkano monthly. Tapos sabi namin, kaya to, kaya. Ah. So, kung mabaliw ako, ayoko muna ng lupa tsaka bahay. Kaya mo siyang bilhin, parang, hala, ang laki nung nagbago sa buhay ko, parang, so may balik eh. Di ba? Kaya sabi ng anak ko, saan ka pupunta? Wala ka man lakad, wala ka man trabaho, saan mo gagamitin yan? So kumbaga ngayon, nakukuha mo na yung mga bagay na pwede mong kunin talaga. 'Di ba? Kumbaga marami ka nang pwedeng gawin, marami ka nang pwedeng bilhin, marami ka ng dreams na, kaya ko to pa rin to. Minsan nga, nag-iisip ka pa ng panibagong business, yung mga ganun ba? Pero hindi pala yun ang solusyon, no? Hindi pala pera yung solusyon sa maraming bagay. No? Ano? I think passion. Achieving, Yes. di ba, having to yield something from passion. Naalala ko, in-advisean mo ko niyan eh. Hanapin mo yung passion mo para masaya ka. Eh sabi ko, ayoko kasing ipilit. Kaya, di ba parang until now, hindi ko pa ginagawang mag-live ulit. Kasi parang hindi ko pa siya maramdaman fully in my heart na ito yung gagawin ko. Kasi gusto ko kung gagawin ko yung isang bagay, yung wholeheartedly ko siyang gagawin. Kesa yung tagpi-tagpi. Kasi ikaw, passion mo yan eh. Kaya, pag passion mo, di ba, money will follow nga daw. Pag Totoo passion yan. mo isang bagay. Kaya sabi ni Mama Alice Soto sa akin yan eh. If you do something for out of passion, money will become a natural occurrence. Yes. So anyways, ayan na, finally, ito na yung pinaka-aabangan nyo na pagsasalita niya kasi ang tagal din nilang hinintay, di ba? Tagal yung naghihintay dito pero sulit naman, marami na kayong Well, nalaman. let's be honest, no? Na-shooting na natin to noon eh. Inulit namin. Yan talaga yung totoo. Sige. Kasi I held back. At saka feeling ko nung time na in-interview kita nun, ang lungkot mo. I was not Hindi ko honest. maintindihan. I was not ready to say my piece. Oo, parang hindi ka makapag-vent out masyado kasi nga parang mas nangingibabaw yung, hindi ko mag-gets eh, lungkot ba or what? Hindi. Iniintindi ko lang, baka mamaya mas mamalob sa akin nung mayari, ganun. Pero nag-thank you ka naman. Actually, kahit naman tayo, thankful naman talaga tayo kay Ma'am Becca. Kung hindi lang nangyari lahat ng to, di ba? Hindi naman din talaga siya ang dahilan. So, thankful pa rin tayo sa naging journey natin sa energy at sa lahat ng mga opportunities na pwede ba binigay ako sa mag-message atin. sa mamayari? Oh, go, of course, go. Ayan. So, Ma'am Becca, thank you very much for the opportunity you'd given me to explore my leadership prowess. Ano yan, forever kong tatanawin yan. Buong buhay yan. Tatanawin kong utang na loob yan. May wish ako para sa'yo, ma'am. I hope that you always find the right people, di ba, to be by your side, who's going to be honest with you regardless of how it will dawn to you. Kasi ako, I tried to do that. Hindi ko anong mararamdaman niya. Naging honest lang ako sa kanya. Lagi akong honest sa kanya. Transparent ako. Diba? I have always told her yung real score. Hindi ako... I think she deserves that. Diba? Yeah. She deserves that, no? So yun, ma'am, no? That's my wish for you, no? Thank you, no? Kasi sinabi ko naman sa kanya ito, piniyam ko siya na naging sundalo niya ako.
Isa akong masunurin, may malasakit at matalimang sundalo niya. Oo. At regardless of how things dawned between the two of us, when nung time na yon I was handa ako makipagpatayan at mamatay para sa brand niya. Na feeling ko hindi siya naniniwala. Kaya sobrang sakit yung nangyari dahil yun yung yun yung pakiramdam ko nun. I was so willing, diba, to give my all sa brand. So yun, no? Good luck, ma'am. Mahal kita. At alam mo yan. At sa mga anak mo din, no? To the daughters, no? Thank you po. Thank you po. No? Siyempre parang minahal din tayo ng mga boss din natin. So, maraming salamat, no? Yan. To my former team, I miss you. yun, namimiss ko kayo. But if there's anything that I want you to remember from that time, that from those times that I have led the team, is that sinasabi ko lagi ito, di ba? Be a student of the game. Aralin mo yung craft mo in the intention that one day ituturo mo siya. That's the only way to do your job. Aralin mo yung craft mo in the intention of teaching it to someone. Kasi diyan mo lang pag-uusayan yan eh. Dahil pag di mo ginawa sa ganung paraan yan, you'll take it for granted. So, sa lahat sa inyo dyan, kung panood nyo ito, kung interesado pa rin kayo, malaman kung anong nararamdaman ko, yun. Be a student of the game. Because one day you'll teach it. At nakaka-proud yung moment na yan. Pinaturo mo na siya. Parang teary-eyed. Hindi ko. Happy ako. Puyat lang. Okay, anyways, sige na nga, tapusin na natin to. Thank you so much, Work Hub, sa podcast na ito. Punta kayo dito sa Work Hub, sa mga naghahanap po ng co-working space dito sa may Pasig. Ito, makikita nyo naman, ha. Basahin nyo ng tama, ha. Oo, Work Hub. hindi pwede magkamali. Work Hub, ha? Yes. May Facebook naman sila. Yes. And syempre gusto ko magpasalamat sa ating sponsor, ang Ultra Mega, na very generous at dyan tayo lagi shopping. Oo. Dyan tayo namimili kasi super duper mura po dyan ang mga bilihin. So marami silang branches, kaya i-follow nyo sila. Sa buong Pilipinas, eh. I-follow nyo po sila sa kanilang Facebook account, Ultra Mega Supermarket. Ayan. So anyways, maraming salamat for sharing. Thank you very much for asking. So, yun lang. Diyan na po nagtatapos ang ating podcast. Thank you and bye! This podcast is brought to you by Ultra Mega Supermarket. Presyong mababa, mas pinababa pa. Omega Multi-Say.